like I should. Na 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 neighborhood. Ay, ginaog lang. Naog lang ba? Let's eat. Stop some. Kaya? Hi guys. I miss you. And then, pasensya if hindi na ako nakapag-live talaga. Yes. Ang dami ko salang, actually ang dami kong ganap. And I wanted to share it with you guys. Kaso nga lang, doon nga sa school, is hindi talaga pwede hindi talaga pwede mag-video doon sa school. Kaya minsan is walang live. Actually, alam nyo, simula nung New Year, I don't know kung ilan ako, or I don't know kung kailan ako nakapag-live para madala na talaga. Kasi very busy talaga. Kanicole, hello Kanicole, good evening. And then sa school namin, ngayon din kasi is 'di ba sa Korea, parang this month is ano ata nila tawag nito winter. Sa Korea ngayong buwan, I think this month is winter vacation ng Korea. So sa aming school ngayon is marami kaming primary students at saka junior students. And then junior students are considered to be, or yung handling junior students ba is very demanding and tasky. Tasky siya not because of the student itself, but because of the demands of the mother or mothers. Because of the demand of the mothers. Kaya, tasky siya. Tapos, Hello, Ma'am Cherry Mendival. Hello po. Good evening. Hala. Samuel Gael Telex, hello. Ma'am Icred TR, hello po. And of course, Ma'am Ami Peña, maayong gabi. Yeah, long time no see talaga. And I miss you guys. Minsan is kanang nagigilty ako. Kasi nagigilty ako ba na kanang tawag dito, minsan is hindi ako nagigilty ako na nalulungkot. Kasi Mama told me not to judge others. Di ba sa tagal ng ating samahan, Mama told me not to judge others.
Oo, B. Samuel Gael Felix Diaz, ang tagal na talaga. As in, matagal. I can no longer, I cannot remember anymore kung kailan yung last live ko. As in, basta like, basta guys, like, minsan is, grabe yung ano talaga, yung demand ng work ba is ano talaga siya, overwhelming. Yes. Ma'am Lydin Patrico Gomez, hello po, mayang gabi. Hala, Ma'am Vivian Magrina, mayang gabi. I'm doing fine po. Medyo ano lang talaga, medyo busy and busy talaga kasi hindi pwede talaga hindi talaga pwedeng hindi focusan yung trabaho. As in. Ma'am Albina Morilla, good evening po. Oo, Ma'am Albina, kasi nabisi ako sa work. Ma'am Love Heart Labaho, good evening, watching from Europe. Hello po, Ma'am Love Heart Labaho dyan sa Europe. And of course, Ma'am Eliza Pipanya, hello, good evening. Alam niyo ba guys na mula nung nag-step in ako as kanang team leader. Alam man siya, yung position naman is really, di ba, at least makikita mo yung sarili mo na you are kanang growing gani sa sa profession mo. But yung responsibility na nakadikit sa position is talaga siya. Kailangan panindigan, as in. And siguro para sa akin is this is a new this is a new let's say happening or parang bago sa akin ba. Like I used to be handled, but ngayon is ako na yung mag-handle, di ba? I used to be handled by my team leader before, but now I need to handle a team. Ma'am Marina Valdez, good evening po. Ma'am Alma Francia Fabia, hi po, watching from Laguna. Hello po, Ma'am Alma, dyan sa Laguna. And of course, Ma'am Evelyn Templo Nuevo. Hi, Sir Jing. Ang tagal mo din nakapag-live, watching from Aklan. Stay safe ka lang. Thank you so much. Thank you talaga, guys. Namiss ko kayo. And then, ngayon is marami akong online class. Di ba? So, ipagpasalamat pa din natin na kahit madalang na lang, basta gusto ko talaga mag-live everyday. As in, to tell you honestly guys, gusto ko talaga mag-live everyday kasi gusto ko yung i-share yung gusto ko i-share yung mga magandang nangyari. Yung I want to share with you guys like the things that I've encountered or Ansima, pahinayin na Ansima, yung mga, di ba, ganap natin. Pero kaso nga lang talaga is minsan, pagdating ko dito sa bahay, minsan I need to prepare sa mga mga materials sa online class. Hala, may napadalang star. Sino to? Ma'am Rosalia Sisante, salamat po sa 50 stars. Ma'am Pepper Rosa, hello. Ma'am Rosalia Sisante, thank you so much po. Ma'am Vivian, kahit matagal ka hindi nag-live, active pa rin ang FB mo. Oo, Ma'am Vivian is, yun yung, para sa akin ba is, even though I am not really, yung mukha ko talaga yung nakikita sa live or sa mga video ko sa page ko. Actually, yung pinapakita ko is yung mga ganap ko sa trabaho ko. So, yung nakikita nyo guys, sila yung mga teachers ko. Sila yung Section F teachers na hinahandle ko. So, of course, since meron tayong dinadalang posisyon, so kailangan nating kailangan nating panindigan ba. And of course, since actually I'm not
really expecting this, but of course, we are chosen. So, or they, or maybe the management, or maybe the school have chosen me. Maybe I am chosen, or I am chosen for a reason. So, dapat lang natin panindigan, guys. And, yeah, hopefully makasustain, di ba? Ma'am Sel Gumito Bonares, good evening po. Ma'am Nashwin T. Ilahi, good evening. Miss Nakita, I miss you. Ma'am Nashwin, I miss you so much po. Thank you so much. Wala. Ma'am Janet, Bation, Bulaklak Lopez, hello po. And then, broken hearted din ako lately. Char lang. Ma'am Nashwin, thank you so much talaga. Andun sa inyong lahat, guys. Napakaswerte ko pa rin, di ba? Na, actually guys, marami talaga yung nawala na followers sa page ko. Pero I think it's really a blessing in disguise because, di ba, like, as alam ko naman na kanang yung mga video ko is mga walang kwenta. 'Di ba? Yung video ko is walang kwenta, 'di ba? And minsan is hindi siya pasok sa trend kasi yung trend ngayon, kasi if once you are a content creator, you have to be creative. Siguro creative ako but hindi siya pasok sa standard kung ano yung gusto ng nakararami. Siguro I am creative in a way that parang hindi siya pasok ba? Kasi may ano ka talaga yan, guys. Parang may kung sa business pa is meron siyang benchmark. So when we say benchmark, it's like the standard. So like you have to be the standard para panuurin ka ng ano. And then kaso yung ano natin is hindi naman siya standard, di ba? So, kaya yun. Pero ano naman yung sa akin, basta as much as possible, yung ginano ko talaga na kung wala akong ginagawa, kung pwede makapag-live ako. Kasi, dati, meron akong isa na online pag-uwi ko dito sa bahay. Ngayon is meron akong dalawa. Meron akong online dalawa aside sa regular na job ko. Ano po, Ma'am Afra Maglain, Malinta, ano po, yung gulay yung ulam ko at saka isda. Ulam namin ito sa kainang tanghali. So, para hindi siya parang tawag dito, hala, nakabasa ko Growell Astor. Murag si Jing to. Hala, oh my God, Jing. Hala, oy, Jing. Kumusta naman ka, gang? Sir Jing, I miss you. Magi pag ako, hala, Growell Astor, man yun. Jing, muli ko inig kuan, Feb 10. So, kita ta ha. Kay leave man kuan na Monday. And then, after na ko sa kuan kayo, makapit ko og kuan kay kuan ko kung passport. Ha, magkita ta, Jing, ha? I need Feb 10. Ha? Magkita ta. Ma'am Tess Dupante, hello po. I'm doing fine. I'm doing fine talaga. Karadyo, wag mo bitawan pag vlog mo. Oo, kaniko. I won't let go of vlogging because vlogging, I consider vlogging as, ano talaga siya, part siya sa routine ko. And, siguro, basta, I will not stop vlogging talaga. Siguro,
madalang na lang mag-update. Pero yung i-upload ko lang siguro is yung mga ganap ko sa school, sa trabaho, di ba? Basta kami dito pa rin kami mula umpisa hanggang ngayon, kahit di naka masyado updated sa pagla-live, meron pa naman kami i-kita namin ng mga ganap mo sa work. So salamat ka, IUB. Samuel Gael Felix, thank you so much. Kumusta naman ka? Madisik na ka. Jing, kailan ba ka nga tawagan ni Oy? Minsan is kanang dinner is hindi ako nagdi-dinner. Jing, minsan is hindi ako nagdi-dinner talaga. Kaya hala mo dayon na jud imong Vietnam. Kuan ra kanang actually kanang Vietnam is kasi meron akong maraming student na nag-invite sa akin. Kung yung Vietnam na, maglaag lang ta, Jing. Na, mga December talaag ba? Kita duha. Mula lang ta kay daghan matag. Actually, sa Vietnam, guys, that's why I am eyeing for Vietnam. Na gusto ko bubisita sa Vietnam kasi I consider Vietnam as, you know, parang special sa akin kasi marami akong student from Vietnam. And I am curious about Vietnam, like how Vietnamese people live their lives there, or ano doon ba? Kaya gusto ko talaga bisitahin yung Vietnam. And then meron naman akong student na sabi niya, teacher, just inform me beforehand na kung pupunta na ako ng Vietnam kasi siya na daw bahala sa accommodation, parang ganun ba? So, di ba? Kasi Vietnamese, you know what guys, Vietnamese students or Vietnamese people, they are the most, generous. Yeah, they are more often than not, yeah. Generous talaga sila, yung mga Vietnamese. Especially, yun talaga yung na-observe ko ha, pero, I'm not telling other kuan na hindi sila pero in terms of respect and being generous, iba talaga yung Vietnamese people. Maybe Real Kim, hello po. Kasi before talaga, siguro the reason why Vietnam is so impactful sa akin. Kasi dati talaga when I started my career sa ESL is ayoko talagang mag-handle, or as much as possible is dinadasal ko talaga na sana hindi ako makapag-student ng Vietnamese kasi mahirap talaga kasi parang they are not exposed to English ba dati, parang hindi sila exposed to English, kaya yung learning process nila or yung progress nila is parang very slow, parang ganun ba. And then kung magtuturo ka sa sa mga Vietnamese student is it needs patience, lots of patience talaga, kasi ang dami nilang tanong, and then dapat i-pronounce, parang basta ang dami. Kasi dapat matarget mo yung 4 skills, yung pronunciation, yung grammar, yung synonyms ng vocab, parang ganun ba. Ang dami talaga. Until dumating sa point na binigyan ako nung pagkatapos ng pandemic, madami yung mga Vietnamese students na dumating sa school namin. So, parang yung students ko, yung sa schedule ko, sa timetable ko is most of them are Vietnamese. So, yun. So, doon ko na parang siguro dati siguro is kaya siguro hindi ko, or I don't know how to handle Vietnamese students kasi hindi ko inalam kung ano yung background nila, kung ano yung weakness nila in terms of learning the language ba. Parang ganun. So, ang crucial talaga kasi once you are once nagtuturo ka ng mga foreign students, don't think na yung trabaho mo or yung responsibility mo is turuan lang sila sa English language, but kung magtuturo ka sa kanila is you have to know their background, you have to know
learning process, kung ano yung proseso sa ano yung ways sa nila yung learning process nila. Ano yung mga aspeto ba or tawag nito yung mga aspeto or mga dynamics, parang ganun, mga dynamics sa learning process nila, parang ganun. And yung mga weaknesses nila. So, dapat po talagang alamin yun. Kasi, di ba, try to cut the tree. And then, hindi mo sinali yung gamot or yung roots. So, tutubo talaga siya, di ba? So, doon ko na-realize na ano kaya na bakit parang hindi ako effective in terms of ganito ang students. So, ko talaga. Parang, in teaching talaga is need siya ng connection. Need siya ng connection at saka need siya ng proper communication talaga. Kasi, parang, kaya siguro teaching ba is very crucial kasi hindi mo kasi maituturo yung mga bagay-bagay kung hindi mo siya feel. Parang, kung hindi mo siya parang tinitake seriously. Ano talaga siya? Parang dapat mong i-feel, dapat mo siyang anuhin para maituturo mo. Dapat you need also to learn. Kahit na nagtuturo ka na, dapat you learn something. Hindi lang sa pero ang dami talaga. Ang daming dapat mong i-consider. And then, nung parang may alam na ako sa background nila, doon na lang talaga na parang smooth na yung pagtuturo ko sa kanila. Parang hindi na ako nahihirapan, like parang para sa akin is madali na lang siyang i-handle yung mga, especially kung may situations na parang or may mga problema sila or mga situations na kailangang ma-contain ka agad or masolusyonan ka agad. Like, minsan naman is hindi mo naman kailangan na solusyonan ka agad yung mga bagay-bagay o mga problema na nangyayari. Minsan is kailangan mo lang siyang i-diffuse and then later part is masosolusyonan talaga. Pero, ganun talaga. Like, not all the time you are winning. Diba? So, minsan is kailangan mo talagang maranasan yung mga moment na ganun. Yung i-change ka ng student, yung student is parang hindi satisfied sa pagtuturo mo. Parang ganun ba? It's normal talaga siya. Part talaga siya sa learning process. At hindi mo rin naman, or hindi ka magiging expert sa ginagawa mo kung hindi mo maranasan yun. Kaya, Ma'am Rebecca, hello po. Good evening, Ma'am Rebecca, Kakalugkog. How I wish ma-meet kita, sir, pag bakasyon ko. Kasi I'm far from Apayo but really treat you as my brother in heart. Already will love you always till the end. Ma'am Nashun, yes po. Ma'am Nashun, if you're planning to visit Cebu, yeah, please, tawagan mo ko or i-contact mo ako, ha? Kasi itutour kita dito. Marami namang dito sa Cebu. And then, gagala tayo doon sa Katmun. Ma'am Nashwin, kung makalugar ka o visit dito sa Cebu, mag-visit ka, ma'am, ha? And then, sabihan mo lang ako. Baka pwede akong magiging tour guide mo. Basta guys, ang daming nangyari talaga. Maraming ganap sa doon sa ko. Pero yung mga bagay-bagay na nangyayari is yun yung nagpapalakas sa'yo, di ba? Meron ka mga lesson talaga na matututunan. As in. Kaya siguro parang hindi ko or parang hindi ako siguro kung hindi ako masaya sa ginagawa ko, siguro palagi akong talaga nagba-vlog or nagla-live. Siguro gusto ko talaga siya or siguro nagiging ako
And then, sa pagbablog naman is, tawag dito parang, may mga bagay kasi guys na, may mga bagay kasi na ang hirap i-explain Kasi dati kasi is, yung time ko talaga is palaging nasa social media, parang ganun. Yung parang most of my time social media or parang ganun ba. Pero ano talaga siya, minsan is may mga bagay-bagay na hindi mo inaasahan na malaki din yung na kukontribute sa pagbabago mo. As in. Ma'am Celia Avelanuza Avindanyo, hello po. Alo, bakit putol-putol? Parang, Lance, say hi sa Lance Base, paalan. Hi! Matuwad ko pag itinay. Tarong nga dito, Pag say hi niya, pag good evening. Hi! Good evening. Pag time please. Putol-putol siya. Ano siya, kanang yung ano ko ba, yung signal ko is ano siya, like tawag dito hindi siya or tawag dito kanang putol-putol ba? Okay lang yung signal, guys. Ma'am Nat Sangkiag, hello po. Ma'am Lourdes Digala Paharillo, hello po. Thank you so much. Ma'am Rebecca, thank you. Ma'am Elizabeth Aying Aguilar, hello po. Good evening. Sir Reg, broken-hearted ka man, it's okay. We're always here for you till end. We always love you and support you. Thank you so much po. Okay ang signal. Okay. Thank you so much. Oo. Kasi alam nyo guys, ganito yun. Lately, or siguro last year, siguro mga November, or actually nung October. Actually, yung October is, November, December, yun. Yung 2 buwan na yun is, parang, ano ako talaga, tawag dito, distracted. Distracted ako not because of my work, but, kahit sa or kahit saan talaga, may mga hindi mo ma-avoid yung mga instances or mga pangyayari na hindi okay, di ba? And I was like, siguro once na nandun ka na sa sa posisyon mo or parang ganun ba, siguro may kaakibat siya na challenge. Kasi nung normal na teacher lang ako dati is hindi ko naman siya naranasan yung mga bagay-bagay. To tell you honestly guys, those 2 months talaga parang wala akong ganang magpakita ng kasi I'm not okay talaga. I'm not okay those time. I'm not okay, or I was not okay those during November and December last year.
madalang na ako minsan is, basta hindi talaga ako okay nung time na yun. Kasi may nangyari doon sa So, like, hindi ko na lang talaga siya i-detalye talaga. Basta ang nangyari is parang, I was like being too, parang I was being too, parang close, or basta, yung dating ginagawa mo ba nung hindi ka pa, kasi, yung usual ko talagang ginagawa, guys, is nung hindi pa ako nagiging team leader is parang sumasama lang ako sa mga teachers, parang ganun ba, or nakipaghalubilo ako sa kanila, ganun, chika-chika. And then minsan is may mga actions tayo, di ba, na hindi natin napapansin na parang hindi pala okay sa kanila. Parang ganun, oo. Parang hindi pala okay sa ibang tao, pero para sa iyo is okay lang naman siya. And then, totoo talaga yung never trust a friend. Never trust a friend. Be wary of friends because eventually they will arouse into envy. Parang ganun ba? Parang okay lang na kaibigan ka, but wag mong, or parang be observant. Parang ganun, kasi I did not expect na yung tinuturi kong kaibigan, kasi matagal din kasi siya doon sa pinag-anuhan ko. And then I was expecting na parang okay lang kasi nagjo-joke naman kami, di ba? Even nung wala pang pandemic, like nagjo-joke kami, parang ganyan. And then I was like so shocked kasi, di ba, minsan like parang once you consider the person as your friend, you think na okay lang, parang ganun ba, na mag-joke kayo, and then hindi pala okay, parang ganun ba. Pero yung pinagtataka ko is bakit nangyari siya sa ganitong buwan, lumipas pa ang ilan pang buwan before sila before sila may ginawa against sa akin, parang ganun ba. So sabi ko, okay, parang it's really kanang confusing. Why? Like, this is their concern, and then it happens, as far as I remember, it happened long time ago, parang ganun ba. So yun, like inaano ko siya, parang kinukulikta ko yung mga pangyayari. Hala, Emmer, oh my God, hi Emmer, see you in February di ay. Emmer, see you in February. Yes, totoo, Ma'am Vivian Magwina, more challenges talaga. Like, the more na meron kang the more na nandun ka sa is more challenges talaga. Totoo yan, as in. And doon talaga ako na oh my God, parang I thought na yung jealousy, or parang yung ayoko siyang kasi ayokong sabihin na ganito ganyan, pero parang ganun talaga. Oo, parang meron akong na gusto nila akong mawala siguro, and then sila yung pero okay lang naman sa akin na pero sana yun yung sabi ko sa kanila ba na the problem won't be solved if doon mo, or sana confront nyo ako before escalating the problem and then making it worse. Oo, parang ganun. So sabi ko, kino-confront ko talaga yung kasamahan ko. Sabi ko sa kanya,
sabihin mo sa akin, or please tell me honestly, or please be honest with me, and then convince me na hindi ako magdududa sa ano mo, intention mo. Parang ganun ba? Kasi like yung sinasabi kasi niya is taliwas doon sa mga actions niya. And then I felt na parang those setbacks of mine, yung parang mga weakness ko ba, or yung mga ano ko, yung mga mali ko is they use it against me. Parang ganun ba? Parang sabi ko, okay. Hindi naman ako na ano, pero sabi ko, okay. At least, ano talaga, totoo talaga guys, na darating talaga yung darating talaga yung panahon na ma-reveal yung totoong mukha ng mga tao sa harap mo or sa paligid mo. Kasi alam niyo ba guys, yung maskara, hindi mo yan masusuot habang buhay. Oo. Yung maskara na sinusuot mo, hindi mo yan masusuot habang buhay. So, totoo, yung kino-consider ko doon sa na kaibigan ko is hindi pala, di ba? So, at least alam natin na ganun pala yun. And then sabi ko sa sarili ko, you have picked the wrong person to be messed with. Sabi ko ganun sa sarili ko. And then actually sabi ko, sa ano ko lang to ha, sa lobin ko ha, na these people have picked the wrong person to mess with. Parang ganun, sabi ko talaga sa kanila, kasi sabi ko, wag niyo akong subukan kasi I know parang alam ko yung totoo, parang ganun ba? Alam ko yung totoo, like I'm not pretending. Parang ganun ba? Basta ano talaga siya? It's kind of ano talaga siya, parang nakakatawag ito nasaktan talaga ako. Oo, as in nasaktan talaga ako, and parang tinuturing kong kaibigan, parang ganun. Or siguro may mali din ako. Kasi I trusted these people that much, and then nagtiwala ako agad. And then parang 'di ba? Basta 'yun. Ang dami kong ang dami kong mga tawag nito oy mga realization. Oo. And yes, 'yun guys. Kaya pero okay na ako man. Ma'am Emeline kasi Tapaderno, hello po. I'm doing fine. Ma'am Lina Riancho, hello. Emer Lloyd, I miss you. Ma'am Pepe Dross, hello po. And of course, shout out po kay Ma'am Brenda Minor Davis, Ma'am Netch Olivier, Ma'am Divine King ko, amen. Ma'am Crystal Milibi Body, Ma'am LV Figura, Ma'am Vivian Magrina, Ma'am Diana Espinosa Gabizay, Ma'am Lenny Belen Pandenyo, Ma'am Merly de Macasa Santa Ana, Ma'am Net Sangkiang, John Paul Advincula, Ma'am Emeline Gasita Padernos, Ma'am Rebecca Kakalugkog, Ma'am Eileen Dindusok Gang, Ma'am Liza Carion Romeo, Ma'am Fipa Drosso, Ma'am Nashwin Ilahi, Ma'am Mercedes Chuda, Ma'am Rosemary Pisa de Lantar, Ma'am Eliza Pipanya, and of course, Kanicole. And I want to, talaga din, gusto ko din batiin sina Sis Maylene, si Kuya Bernard, si Ma'am Oliva D.C. Garcia,
And of course, yung kaibigan ko, si Ruth Reyes, na nag-birthday. And then yung mama ni, happy birthday din sa mama ni Mami Ling at saka ni Ate Faith. And also kay Ma'am Ninita Villa Sanchez, yes, the very, very supportive talaga na kaibigan ko na si Ma'am Ninita Villa Sanchez. And of course, kay Sis Maylene, I miss you sis, ingat niya palagi sa work. And of course, sa inyong lahat guys, na nandyan lang talaga sa akin, oo, na kahit na hindi ako, joke. Yun guys, talaga siya, sabi ko, oh my God, parang hindi ko talaga siya ini-expect kasi hindi ko siya iniisip ba na posible pala siya. And posible pala siya ng ganun. So yun, kaya siguro don't be afraid to face your battle, or wag kayong, para sa akin no, is yun yung na-learn ko na wag kang matakot na harapin yung mga bagay-bagay na yun. Kasi if alam mo yung totoo, and then hindi ka naglalagay ng mali siya sa mga ginagawa mo, like, or parang hindi big deal sa yung mga there's nothing for you to be afraid of, right? Kasi you are not guilty, and then you are not guilty, di ba? And then yun, maano mo talaga na at the end of the day, malalaman mo talaga na yung siguro okay lang siguro no na kung hindi talaga deserving ng isang tao na nandyan sa posisyon niya, like gawin yung bagay with due process ba. Yun ako talaga sa akin. Yung akin is I am willing to step down for as long as parang hindi ako patalikod ba. Kasi as in wala akong idea, like they did not confront me. Walang confrontation na nangyari na ganun pala yung na-feel nila, parang ganun ba. And then like as in I did not expect really things to happen, parang ganun. And then yun actually is na talaga siya, parang na big deal talaga siya. It's really a big deal sa And then, of course, affected tayo, di ba? Pero, siguro, yun talaga yung ko. Once alam mo yung alam kung totoo ka sa sarili mo, and then, you know better, or you know yourself better, kahit na anong gawin ng ibang tao, basta alam mo yung, alam mo kung sino ka, like, hindi ka matatakot harapin sila. Kasi eventually, those things na ginagawa nila sa iyo speaks more about them, not about you. Yeah. So, yun. And then, yung ginagawa mo sa kanila in exchange, it will speak more sa iyo. Kung ano ka. Parang ganun ba? I did not expect na ganun yung nila. Pero, sabi ko, if you're planning to condemn, or maybe if you're planning to kanang remove the person ba sa and then in a like bad way, hindi talaga siya mag-succeed. As in, and then proven talaga siya. Kasi lahat nung ginagawa mo, eventually babalik talaga sa you. What you reap is what you sow. Parang ganun ba? So sabi ko, once is enough. I won't allow these people to do the same thing again sa akin. Oo. Parang siguro inaano ko lang sa kanila na parang I just yung ba, you are just acting as if na parang you are a fool. Parang yung ginagawa ko is nag-a-act na lang ako na parang hindi ko alam, parang lang ako, but they don't know I am also watching them. Parang ganun ba, na parang
don't try me, don't dare me, because you will not like, or you won't like kung papaano ko ibabalik yung ano ba, favor, parang ganun ba. And then ayoko yung and then para sa akin is ayoko yung gawin kasi hindi naman ako sila, parang ganun ba. Hindi ko, para sa akin talaga is I don't need to do the same thing sa kanila, or ayokong gawin yung mga bagay-bagay katulad ng ginagawa nila sa akin. Ayoko kasi hindi naman sila is hindi ako hindi sila, parang ganun ba, yung iba-iba kami, so ayokong magiging katulad nila, parang ganun ba. And then it's so impossible na sila is magiging ako, parang ganun ba. Never. So ayokong magiging katulad nila kasi parang yun yung ano, like, hindi gawin. Ayoko magsalita ng ano, ayoko magbitiw ng hindi maganda. Oo, kasi tao lang naman tayo. Oo, nagkamali tayo, di ba? As much as possible is minsan is yung silence mo, like, or your silence volumes and echoes, hindi mo na kailangang i-dwell yung mga tao na ganun. Oo. Enough na yung nafe-feel nila that you are not as let's say you are not as easy to defeat as they thought. Parang ganun ba na siguro iniisip nila na kaya nating anuhin ito si ano, ganito, ganyan. But they don't know na parang, di ba, pressure creates diamond. So, if you are under pressure, if parang feeling mo is stress ka, di ba, try to reflect yourself sa diamond. Diamond is the most precious stone, no? Di ba, diamond? Oo. And then, nabubuo yung diamond because of pressure. Sa init, sa ano, lahat, di ba, pressure. So, di ba, pressure creates diamond. So, kung yun yung gawin nila sa akin is, parang, inaalo nila ako, parang, ako yung nakaka-benefits kasi, mas alam ko yung mga galawan na nila, parang ganun ba. Like, hindi nila alam yung ano, kasi if they considered me as their enemy, so, they could have befriend me because parang kung tinuturing ako nilang enemy, sana kinakaibigan nila ako, parang ganun ba. Kasi sabi nga nila, keep your friends close and your enemies closer, parang ganun ba, no? Kasi if they consider me as their enemy na gusto nila akong anuhin, sana inano nila ako na kinakaibigan nila ako, and then sasabihin nila ako na, huy, gusto mong ako yung palit sa'yo kasi hindi namin gusto yung ano mo, pamamalakad, parang ganun ba? Makasabot ako eh. I can understand. Oo. Parang ganun ba? Kasi hindi naman tayo perfecto. Marami naman tayong mga kamalian sa buhay. Di ba? Same goes din sa kanila. Kasi alam nyo guys, yung ako kasi is ayokong I don't want to waste my time looking for like or hanap ng mali ng sa iba ba. Ayoko kasi it's a waste of time. And I will not prosper or parang nothing will happen sa akin kung doon ako focus. Why not focusing myself, my own growth, my own, di ba? Parang ganun ba? Kung gusto mo ng pagbabago sa sarili mo, don't focus on other people's mistake. Focus on yourself. Focus on your self-improvement. Focus on something that you can work on sa sarili mo. Parang self-actualization and self-realization, parang ganun ba? And then, yun yung mali nila kasi they are too focused on, they are too focused on looking at my,
mistakes. Or ako yung binabantayan nila kung kailan ako magkakamali, parang ganun ba? And then ako naman is, I'm too busy looking for myself na saan ako pwedeng mag-improve, saan ako pwedeng i-work on yung mga bagay-bagay, parang ganun ba? Oo. So, yun. Kasi nothing will happen talaga. Yun talaga ang totoong. Na nothing will happen or walang magbabago kung yung kamalian ng iba, yung palagi nating parang binabantayan. So, dapat tayo, yung sarili natin yung ating anuhin. And then, don't let's say, ignore kung ano yung iniisip ng ibang tao sa'yo because it's none of your business. Parang ganun ba? Hindi mo na yun concern. Hindi mo na yun, wala ka lang paki doon. Oo, kasi yung mga tao kasi is meron talaga silang opinion. Meron silang masasabi talaga sa'yo. Kaya, yung iniisip ng ibang tao sa'yo, o bahala na sila, di ba? Mas ang importante, ginagawa mo yung mga bagay-bagay or yung mga bagay na para sa'yo, yun ang tama or yun ang dapat. Oo. Kaya, huwag matakot. Huwag matakot sa mga ganung sitwasyon. Magdasal ka lang. Nothing is impossible. Uy. Ngayon guys, thankful din ako na talaga, nangyari yun. Kasi kung hindi nangyari yun is hindi rin ako matututo, di ba? Kasi blessing lahat yun. Blessing yung mga taong or yung mga nangyayari sa buhay mo. Kasi yung mga tao na yun is at least sila yung yung ginagawa mong basihan ba na ayoko maging katulad nila, parang ganun ba? Ayoko maging katulad nila kahit na wala akong pera, ganun is wala akong maipagmalaki sa at least hindi ako katulad nila, parang ganun ba na. And then ayoko maging katulad nila. Ayoko maging katulad nila talaga. Yun. Dati siguro ganun ako parang, pero alam mo yun kung alam mo yung ginagawa mo, parang wala ka talagang, hindi ka matatakot sa ibang tao. Oo, yun talaga, totoo talaga yun na ikaw sa sarili mo, alam mo yung ginagawa mo, alam mo yung tama, at ano yung dapat, gawin mo yun. Oo. And then, minsan, kung may mga bagay na hindi naaayon para sa lahat, pwede mo naman siyang i-bend. Like, minsan kasi, may mga rules doon sa namin, na minsan, kasi gusto ko is pabor sa lahat. Pabor sa lahat talaga. And, ako is, kino-consider ko yung mga teachers ko. Like, ayokong diktahan yung mga teachers ko, ayokong pagsabihan sila. No, I don't like that. Gusto ko na sila mismo yung makakita ba kung ano yung mali sa kanila. Siguro reminders, oo. But yung reprimanding them sa ganito ganyan, no, because they are all professionals. They know what is ethical and what is not ethical. Oo. Kaya gusto ko yung magaan yung trabaho. Gusto ko na productive sila. Wala silang iniisip. Yung iniisip lang nila is gawin yung trabaho nila. Kasi ang hirap. Like, you are working but you are not focused on what you are doing. Kasi yun yung pinaramdam sa akin ng mga tao na yun. Kasi I was really distracted talaga. And then napansin yun ng student. Doon talaga, sabi ko talaga na kung ano yung naramdaman mo, it will reflect. It will, parang, tawag ito lalabas talaga siya. Kasi napansin ng student talaga na, sabi ng student, teacher, you look different. Like, you have this very negative vibe. Parang ganun ba na, you look sad. Why? Sabi niya. Like, parang ganun. As in, napansin talaga ng student. And then yung student is, nasanay siya na palagi lang akong
palagi akong welcoming, palagi akong nakatawa. And then sabi niya, teacher, you look different. What happened to you? Like, you look gloomy, sabi niya ganun. And I'm not used to it. I'm not used to it because like your personality really different from the time I know you. The moment that I know you. Parang ganun sabi niya. And then, yun, ano talaga siya. And then, hindi ko alam na yung student pala is parang na ano siya, na nafe-feel bad. Para siyang na ano, parang ano siya ba, nasaktan siya. Oo. Kasi, nag-iba daw yung ano ko sa kanya. Parang ganun. And then, yun, hindi ko napansin kasi, and then, napansin yun ng student. And then, sabi ko sa student, sorry talaga kasi may mga ano lang talaga na nangyari. And then, hindi ko naman pwede i-disclose sa'yo kasi you're my student. And then, yun, doon ko na ano talaga na once nandito ka sa ganitong industry, sa pagtuturo ba, is you need talaga connection. Connection is very important sa ganitong bagay. Oo, kasi kung walang connection, kung wala kayong mutual understanding kung ano yung gusto niyo mangyari sa lesson niyo, walang mangyayari talaga. And then, ano lang siya, hindi ka productive. Like, walang result na ano sa iyo. So, totoo talaga siya na it's always about, connection. Like, dapat, feel mo yung na-feel niya, parang ganun. And then, dapat, tawag nito kasi sa ganito kasi industry, or like industry is, overwhelmed na kasi yung mga student kasi they are studying. And then, ikaw, sa position mo, parang, dapat hindi nila makita na may problema ka. Parang ganun ba? Kasi, they are already problematic. Kasi, English is not their, English is not their, yung language nila, di ba? So, nag-aaral sila. So, parang, nape-pressure din sila. And then, daragdag ka pa na sad yung aura mo, parang, hindi ka masaya, nandyan sila. Diba? Kasi sometimes kasi guys is, yung role natin is, tayo yung nag-i-inspire sa mga students natin. And then, let's say for example, papasok sila sa room mo or sa cubicle mo, and then, mabigat yung aura mo. So parang, contagious kasi siya. So, nahahawaan sila ba? So, nagiging negative na din yung day nila. So, hindi talaga pwede na, kung ano yung mga problema mo sa bahay ninyo or kung ano man yung nangyari sa'yo, kailangan mo siyang i-set aside. Huwag mo siyang ihalo sa trabaho mo kasi nakaka-apekto talaga siya. Oo. And then, minsan, yung mga tao sa paligid mo, huwag mo lang pansinin. Kasi, kahit ano pa yung gawin mo, gagawa ka man ng tama, gagawa ka man ng maganda, wala rin. May masasabi at may masasabi din sila. Kung gagawa ka ng masama or magsama kung may magawa kang hindi nila gusto, may masasabi sila. Kung may ginagawa kang maganda, may sasabihin sila. Parang ganun ba? So, wala ka talagang lusot. So, just don't mind them. Oo, mind ka na lang sa sa sarili mo, sa ginagawa mo, at saka sa student mo. Kasi, kung focus ka doon, at least alam mo yung goal mo. Na yung goal mo is to help your student to improve and not to compete with your colleagues, not to compete with other teachers. Parang ganun ba? Like, competition is okay. Maybe you can compete within yourself. Compete within yourself and not with other people because they are not your competition. Actually, they are your support. Yung mga tao na nakapaligid sa'yo, ako nga is, sabi ko sa nung nag-team building kami, sabi ko sa mga teachers ko, alam niyo ba, thankful ako kasi alam ko na hindi ako ganun ka-talented at katalino katulad ninyo. Pero, having you sa team ko, it's really a big blessing kasi meron akong mga hindi alam na alam ninyo na pwede nyo ituro sa akin. Regardless sa ating age. Alam ko mas matanda ako sa inyo, mas bata kayo. Pero may mga bagay-bagay kayong pwedeng ituro sa akin na pwede kong magamit, di ba?
Kasi, as in, like, na-amaze talaga ako sa mga bata pa ba na mga teachers or mga bata pa, pero ang tatalino nila. So, once meron kang yun yung once meron akong mga ganun na mga katrabaho, dapat magiging close ako sa kanila para at least maituro nila sa akin yung mga techniques nila. Kasi yung guys, yung mo ba, yung intelligence mo or yung yung kaalaman mo or yung mo is hindi yan nababase sa edad. Nabibase yan sa mga experience, kung gaano mo inaano yung mga bagay-bagay. And then, as in, ang talino talaga nila. Sabi ko, huy, turuan nyo naman ako minsan. As in, so, wag mong kasi, yung ibang tao kasi, or siguro nature sa tao ba na, once naka-encounter sila ng mga tao na mas, sa kanila, angat sa kanila, is, parang, iniisip nila na, or gusto mong hindi ka malamangan, parang ganun ba? Like, come to think of it, hindi naman lahat ng bagay is ikaw lang, di ba? Minsan is, meron kang mukha, pero hindi ka ganun katalino, di ba? Balance yun. And then, para sa akin is, hindi siya talaga. Like, mas advantage, siguro, sa part ko, kung may makasama akong mas matalino at saka mas may experience. Kasi yung ma-experience nila is pwede lang maituro, di ba? Pwede mong gawing basihan. Pwede mong gawing yung inspiration. Di ba? Tulong-tulong. As in, maganda kung tulong-tulong ba, kung magsasucceed yung isa, so magiging successful tayong lahat. Kaysa yung successful yung isa and then gustong pilahin pababa, wag naman yun. Kasi lahat naman tayo may kanya-kanyang oras. Siguro yung success ni ganito, or siguro yung success is para sa kanya this time, siguro yung para sa iyo is hindi pa, wala pa. And siguro hindi sa lahat ng oras ikaw ay magaling. Not all the time ikaw yung magaling, ikaw yung tama. So, palagi mong isipin or palagi mong na hindi lahat ng oras is ikaw. So, isipin mo din yung tao na kapaligid sa'yo. As in. Pero, yun nga. It's hard. Pero, yun. Yun na lang siguro. Kasi ayoko na lang siyang isipin kasi it's really complicated. And once iisipin mo pa, magiging lang siya, dahilan lang siya na distracted ka na. And then I want like, gusto ko nang makapag-focus sa trabaho, di ba? Parang ganun ba? As in, lang siya, tawag ito, umiiyak ka na lang sa nangyari, pero yun yung buhay, guys. May mga pagsubok talaga. Na ganun. And yung mga pagsubok na yun is siguro nakatadhana talaga siya mangyari. Lahat ng bagay is may rason. Lahat ng nangyayari sa iyo is may purpose. Lahat ng bagay is may rason talaga siya. Mangyari man siya ngayon, bukas, or kailan, mangyayari at mangyayari talaga siya. Kung yung bagay is kailangan mangyayari talaga siya. Pero depende kung kailan at depende kung saan. So, dapat ihanda mo yung sarili mo. Parang ganun. Or parang siguro wag mong tawag nito
wag kang maging, ano ba, wag, or magtira ka sa sarili mo, parang ganun, magtira ka sa sarili mo, and don't live your life dahil yun ang sinasabi ng nakakarami. Oo. Wag kang mamuhay dahil yun yung uso, dahil yun yung sinasabi ng nasa paligid or yung nakapaligid sa iyo. Parang ganun ba? No. Kasi hindi ka magiging masaya. And then minsan kung kailangan mo silang walain sa buhay mo, mas mabuti. Like para sa akin is walang malis talaga siya. Walang malis siya. Like kung hindi ko na sila kausap. Kasi for me, I value more my well-being, yung peace of mind. Kasi ang daming trabaho, ang daming dapat atupagin, ang daming dapat pag-aralan. I need to study, parang ganun ba? Na kahit na nagtuturo na ako is kailangan ko din mag-study talaga. Kasi nag-handle ako ng business at saka yung courses talaga na ano talaga mahirap. Kaya yun. Like dapat focus ka lang kasi ang daming mga bagay-bagay na dapat mong unahin kaysa sa kanila. So yun, I choose not to talk to them. Pero wala siyang mali siya. Ang sa akin lang is I am just protecting or I am prioritizing my well-being and my peace of mind. Like hindi yun parang you take it or nami-personal ka lang. No, it's not. It's about it's about yourself. Like unahin mo yung welfare mo before mo i-consider yung reaction ng iba. Parang ganun ba or yung sasabihin ng iba. Kung ano yung para sa iyo is makapagbigay sa iyo ng peace of mind, gawin mo. Oo, wag mong ibase kung ano yung sabi ng iba. Kasi at the end of the day, ikaw din yung magsasuffer. Ikaw din yung mag-aani. So, kung sa tingin mo, ito yung mas dapat mong gawin mo. Oo, for as long as nakabase siya sa ethical siya ba? Ethical decision siya. Parang ganun. Kasi, walang mawawala, di ba? Walang mawawala sa'yo kung if you let go of those people na hindi naman nag-contribute sa progress mo. So, if these people hinders your progression, or if these people hinders na mag-sprout ka ba or mag-grow ka, then remove these people from your life. Kasi ikaw yung magsasuffer at the end of the day. So, wag mong hayaan na mawala or parang losing yourself ba in a process of rebuilding others or parang anuhin sila. So, it's okay to lose friends. It's okay to let go of people. It's okay na i-let go mo yung mga tao na kilala mo na for like a very long time. For as long as yung sarili mo is hindi mo yun mawala or hindi siya mawala sa iyo. Kasi yun yung nandyan para sa iyo, di ba? And then, of course, i-ano mo talaga siya, ipanalangin mo at itdasal. Nothing is impossible. Yes, guys. Kaya yun, at least na-share ko sa inyo yung actually mabigat talaga siya dati, guys. Mabigat talaga siya. And affected talaga ako. Oo, to tell you honestly, guys. And kasi like sasabihin ko is I am very hypocrite or hipokrito ako kung sabihin kong okay lang ako. Because hindi naman talaga ako okay nung mga panahon na yun. As in, dinadala ko talaga siya. And then, inaano ko talaga siya. Parang dinidibdib ba. But eventually, mawala din siya.
Mm-mm. Basta ang importante, hindi mawala yung sarili mo. Mm-mm. Huwag mong hayaan na maano ka dahil lang sa kanila. Okay? And then, yun nga, and then, guys, magiging busy na ako next week. Kasi yung klase ko is until 12 in the evening. Meron akong online class. 11 and then so medyo magiging busy tayo, guys, kasi marami tayong ganap. Kailangan nating magtrabaho. Kailangan magtrabaho, guys, kasi yung gagamitin natin, kasi may maraming gawain. Maraming gawain para sa family. Basta totoo ka, Nicole. Yes. Basta ang importante talaga, wag bibitawan yung nag-iisang bagay na nagpabuo sa pagkatao mo, di ba? Totoo yan ka, Nicole. And then, siguro, maswerte din ako kasi nandito ako sa sa posisyon na ganito. Maraming mga support system. And sila yung isa sa mga talaga nag-contribute na parang okay lang siya. Oo. Yun. Ma'am Vivian Magwina, mas maigi pa online class kaysa doon ka tuturo. Actually, Ma'am Vivian, it's okay lang talaga sa akin. Oo, okay lang sa akin na man siya, wala naman siyang for me is okay na siya. I left it already sa 2023. And then 2024 is I love teaching, and I am passionate of this craft. So I don't want other people na i-distract ako sa aking gusto. Oo. Alam ko na parang nandyan lang sila, pero I won't allow them na i-distract ako kasi mas importante yung trabaho ko kaysa kanila. Parang ganun ba? And I value my work more than anything else. Or more than sa kanila. I value my work and I love my work. I love my job. And I don't want to be distracted dahil lang hindi nila ako gusto, parang ganun ba? And hindi nila ako gusto na nasa posisyon, parang ganun ba? Hindi ko yun kasi marami din naman na nakapaligid sa akin na masaya na nandyan ako. Siguro isa din sa nagpapa-motivate sa iyo ba is may mga taong hindi talaga maniniwala sa iyo. At may mga tao talagang gustong makita ka na mag-fail. Pero sa naman may mga din na sa mga kasamahan ko is marami din ang masaya na ako yung nagiging nila, TL nila, parang ganun ba. So doon ko din hinuhugot yung or doon din ako humugot na di ba bakit ako magiging apektado sa kanila is marami naman ang mas masaya na nandyan ako kaysa kanila na hindi nila ako gusto, parang ganun ba. Doon na talaga ako nagpo-focus. Doon ako nagpo-focus sa mga tao na kung sino yung mas kailangan ako. So, doon ako nag-focus sa mga kasamahan ko na binavalue yung effort ko. Na masaya na ako yung nagiging nila. Oo, kasi hindi naman sa lahat ng panahon, guys, hindi sa lahat ng oras, kahit saan pa man is hindi mo talaga ma-please lahat. Mahirap talagang i-please yung mga tao. Kaya never ever please other people. Just be you. Like
you have to be, let's say, authentically real, di ba? Or totoo sa ano mo, sa ginagawa mo. Basta, yun lang talaga, gawin mo yung trabaho mo. Kasi, hindi ka naman siguro pipiliin at saka ilagay or ilagay sa posisyon mo ngayon kung walang nakitang potential sa'yo. And hindi ko yun sasayangin. Oo. Ka-Nicole, parang ganun ka, Nicole. So, okay naman siya. Yeah. Pero siguro, ano yun ka, Nicole, stress is always part naman siguro siya. Like, hindi mo talaga maiiwasan na stressful yung trabaho. Kasi, may yung mga student mo ba is, meron kasi silang expectation. Meron silang expectation. Of course, you need also to exceed their expectation. Na, masasabi ko talaga na ang daming nagbago sa akin ngayon. Kasi dati naman, na nagtuturo pa ako din is, wala akong paki talaga. Wala akong paki. Ang sa akin lang is, magtrabaho ako, makapagturo ako sa kanila, wala akong paki after. Pero ngayon is hindi na. Kasi gusto ko yung, yung tinuturo ko ba is really a quality education sa mga students ko. And then, I exerted effort na. Parang ganun is, iba na talaga siya. Iba na yung tumatanda ka na. Iba na talaga yung tumatanda ka na kasi ang dami mo nang kinoconsider. Hindi mo na kinoconsider yung sarili mo, pero pati yung magiging resulta sa mga ginagawa mo. Mahirap pag may alitan or anong tingin nila, what lakas loob lang. Yes! Nang Vivian, totoo talaga yan. Pero, like, hindi naman sila marami. Ano lang naman sila, dalawa. Oo, dalawa lang sila na hindi ako gusto. Pero the rest of, naman is, they are very, thankful. So, nafe-feel ko naman yung, yung warmth, yung, tawag nito, appreciation from other subordinates naman. Oo. So, it's okay. Kasi hindi naman lahat is, siguro, ganito yun. Many are called, but few are chosen. So, yun lang. Siguro maraming tinatawag, pero malimit lang talaga yung pinipili. Oo. So, let's just, na talaga, na ganun talaga yung buhay. May mga darating talaga na hindi mo inaasahan, pero yung mga bagay-bagay na yun is nagbibigay sa iyo ng lakas ng loob. And nagpapalakas sa iyo. Oo, basta be positive lang. Ka-Nicole, yes, totoo yan. Never talaga silang, never ako maapektuhan sa kanila. Siguro feeling ko is sila, parang na-intimidate na sila sa akin kasi, alam mo yun yung, parang hindi sila makatingin. Maano mo talaga, ma-feel mo talaga na parang merong na, kasi hindi makatingin ng diretso ba, di ba? And then, ako naman is ayoko silang mahalubilo, parang ganun. Pero of course, we have to be professional and maintain the manner of parang kasi sa trabaho, iba yun. So, iba naman yung personal, iba naman yung trabaho. So, wag ihalo yung personal sa trabaho kasi hindi yun nakakatulong. So, siguro, it's personal, but in terms of, professional matter naman is, okay lang naman ako, pero, of course, after that, wala na, parang ganun ba? So, yung natin is yung parang relationship natin is siguro is colleague na lang, parang ganun ba? And then, nothing else. Ma'am Rosalia Jason, hello po. Shoutout sa iyo from CDO. Ka-Nicole, kaya kanilagay dyan kasi deserve. Totoo, Ka-Nicole. Yun, oo. Thank you, Ka-Nicole. Yun na lang talaga yung iniisip ko, Ka-Nicole, because I am put in the position for a reason. Like, and then, siguro, I am chosen, or I am chosen, or I was chosen for a reason. So, yun. Totoo ka, Nicole, ang importante, wala tayong inaapakan, di ba?
Yan. Siguro, pero ano siguro hindi naman siguro maano no, hindi ka ma-define kung ano yung kaya mong gawin at ano yung kung ano yung kung ano yung mo at kung ano ba yung kaya mong gawin basta kung ano yung position mo, di ba? Para akin is hindi yun hindi yun basihan. Para sa akin is parang dapat kasi tayo siguro ang difference lang is nandito ako and then nandito sila. But aside from that, wala na ba? Parang gusto ko yung harmonious na harmonious na trabaho. Oo. And then ako naman is gusto ko yung kinakausap ako harap-harapan. Oo, for example, meron akong mga hindi nila gusto. Gusto ko yung yung kinakausap ako. Oo. Kasi of course, kailangan, 'di ba? Like kailangan mo ding malaman na ano yung hindi nila gusto sa iyo. Parang ganun ba? Kasi hindi mo naman siya ma-address kung sa ibang tao isasabi. Ma'am Maria Teresa Sir Vitilio, hello. Wala po. Ma'am Rebecca, hello po. Oo. Good night, Ma'am Rebecca. Ma'am May Villarreal Kima, hello po. Good evening. Oo, kasi, 10 na. I think, guys, mag-i-end na ako, guys. Almost 2 hours na ako nag-live. Guys, mag-end na muna ako, guys, ha? Oo. And then, salamat sa inyong lahat. Kasi, trabaho pa tayo bukas. Oo, lang tayo, ha? Mag-chika tayo next time. Dolorosa Pugado, hello. Yes, yun guys. Oo. And then, Auntie Rose. You're watching Mandi Ayoy. Bakit hindi ka nag-hi sa akin? Dolorosa Pugado. Yun, oo. And then, yun nga. Life must go on and go on. Oo. And then siguro, isa din yung mga positive ng mga ibang kasamahan ko ba. Siguro isa din yun sa move forward sa akin or nagpapalakas din. Oo. It's really it's really a tough time. Oo, kasi hindi ko talaga siya ini-expect. But may mga bagay-bagay talaga na yun, mangyayari talaga siya kaya hindi mo siya inaasahan. And then, bye-bye na guys ha. And then see you sa aking next live. Bye!